Heto na ang paborito nating panulak sa panaharian ng H2O o Hot Issue sa Hotline at Opinion. Hot issue ngayon ang pagsibak sa mga pulis sa Ozamis dahil sa umano'y leakage ng operasyon kontra illegal na droga na kinasangkutan ng kanilang mayor. At para talakayin niya, nasa hotline natin ngayon si Senior Superintendent Edgar Daniel ng Provincial Director ng Misamis Occidental. Magandang tanghali po, Sir Colonel. Sir, good afternoon, sir. Okay, Colonel, ano-ano po yung mga ranggo ng mga pulis at ano po yung kanilang mga pwesto na mga sinibak po ninyo? Nag-umpisa, sir, sa PO1 hanggang Chief Inspector. Bali, ang natira lang po yung Chief of Police kasi bago lang siya na itinalaga doon bilang EP. Okay. So, meron na ho ba kayong hinala sa ginagawa niyong investigation na ongoing ngayon? I'm sure kung sino ho talaga sa kanila ang pasimuno sa leakage kasi in fairness naman doon po sa mga wala namang kasalanan na nadadamay lamang, dapat po talaga ma-pinpoint kung sino po yung utak ng leakage. Sa ngayon po, sir, ongoing pa, sir, yung investigation natin para ma-pinpoint kung sino talaga yung may kasalanan. Pero para siguraduhin natin na hindi na ito mauulit yung mga nakaraang mga pangyayari, sir, ipalitan na natin silang lahat para sigurado. Kasi ang National Headquarters po nakatutok sa atin kasi marami nga dito yung binanggit ni Presidente ng mga narco-politicians. Yes, sir. So, kailangan suportahan natin yung programa ng ating Pangulong Presidente. Yes, tapos hindi lang talagang suportahan kasi obligasyon din namin na talagang magtrabaho kami para sa kampanya against dito sa illegal drugs. Maganda yan, Colonel. Sabi po sa report na nag-vigil daw po yung mga barangay officials, religious group, maging mga taga-media. Bakit po nila ginawa yun? Para suportahan yung mayor at hindi matuloy yung raid? Yes, sir. Ganun, sir. So, para hindi na ma-implement yung search warrant, nandun na sila marami ng tao. Sa loob, sa labas ng bahay. Tapos si Mayor, wala na rin doon. Pati ho yung mga taga-media at mga religious group? Yes, sir. Mga local na media practitioners, mga taga-media. Teka muna, di ba, sir, ginagawa nyo lang po yung inyong trabaho. Bakit po nakikilam yung mga taga-media yan? Bakit po nakikilam yung mga taga-religious group, yung mga barangay officials? Di ba dapat, sir, imbestigahan nyo rin sila? Baka pati sila sangkot? Kaya nga, sir, maliwanag naman yung binanggit ng ating Pangulo na ang mayor ng Ozamis City, kasama siya doon. Tapos, in spite of yung paglabas ng pangalan ng mayor, nakikikuan pa rin ang mga ibang, especially itong media na dapat wala sila doon. Aha. Itong mga religious groups. Aha. No? So ano pong binibigay na dahilan nitong mga grupo na nagbibigil sa harap ng tanggapan ni Mayor para hindi na matuloy? Ano po yung kanilang mga sinasabi, sir? Baka daw, sir, papatay si Mayor, takpan ba, gano'n. Mabait naman daw si Mayor na... Mabait? Yes, sir, yes, sir. Mabait, as in parang Robin Hood, namimigay ng pera, gano'n? Siguro, sir, siguro. Apa? Tutulong din sa mga quad. Pero alam po ng mga religious group na yan, alam ng mga taga-media, alam ng mga barangay officials na yan si Mayor ay pinangalanan ni Pangulong Duterte na bilang isang drug lord or suspect or sangkot sa illegal na droga. Alam po yan? Yes, Nila. sir. Sa buong Pilipinas, alam niya, sir. Alam nila? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pero sa kabila niyan, sinusuportahan pa nila yung kanilang mayor? Yes, sir. Yan ang hindi natin maintindihan, sir. Bakit ganon? Okay. But anyway, ang importante po, Colonel, ginagawa niyo po yung inyong trabaho at dahil po dyan, ako po, personal, na sumasaludo po sa inyo, Colonel. Ano po? Okay. Yes, sir. Yes. Maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin, Colonel Edgar Daniel Jr. ng Misamis Occidental. Sir, basahin naman natin ang mga opinyon sa ating H2O tungkol sa pagkakasibak ng mga pulis sa Ozamis City, Misamis Occidental dahil sa paglabas ng impormasyon ukol sa dapat na drug raid nito sa bahay ng isang manong narco-politician. Ayon kay Ken Reynoso, hindi lang basta sibakin, dapat din daw kasuhan. Yun. At ikulong ang mga naturang pulis. Pabor din si Mylene Salting sa pagtanggal sa mga ito para hindi na raw gayahin ng iba pang pulis. Sayang naman daw kasi ang operasyon kung maun siya lang. Pero para sa isang netizen, mabuti raw kung
Imbestigahan muna ang mga ito para malaman ang katotohanan. Habang si Carmela Salvador sinabing dapat balasahin mula sa pagpinakamababang posisyon ang hanay ng kapulisan para matanggal ang mga bayaran.